Hello! Nandito na naman tayo sa mundo ng chikahan. So kayo dyan, yung mga walang ginawa, tutok mo na kayo dito. At merong nag-message sa akin, isang pugong biyahero fan. At nagtatanong kung pwede ba akong makapagbigay ng reaksyon tungkol sa Chris Pao. I am a fan of Pugong Biyahero. Dati ko na siyang sinusubaybayan. Dati pa. Pero, yung vlogs nila from Mindoro at papauwi, hindi na ako naka-update sa kanila. Ngayon, meron ako mga binabasa, marami about Chris Pao. So, naguguluhan ako. Sabi ko, ano na bang nangyari nito sa kanila? Bakit panay bashing ang mga tao dito? Ano naman nangyari? Bakit panay bashing ang mga tao? Hey! What's wrong? Okay. Quiz na. Balikan natin from the very first, no? Kasi nakita ko yung vlog nila. By the time na discover nila si Krishna, no? Sila mismo ang pupunta doon at nag-offer ng help kay Krishna. Nakita nyo naman ang bata, walang-wala talaga, no? Walang-wala ang pamilya. At talagang deprived siya sa mga magandang experience, no? Sa mundo. Okay? So here comes, nag-offer si Pugong Biyahero sa kanya para matulungan siya. So kalaunan, naging maganda yung bonding nila hanggang sa na-in love si Pugong Biyahero sa kanya. No? So fast forward, nagiging a love team silang dalawa. So now, lately, parang may misunderstanding, no? Kumbaga sa kanila. So I do not know the real score. Nakita ko lang dito at may mga maraming bash. Ano ba? Ano nangyari? Okay, from the very first place, kung sila pa man, no? Kasi may malaking age gap. Si Pugong Biyahero is 40 years or more at Krishna is in the 20s, no? Kaso lang yung difference, magbibigay yan ng malaking adjustment for both of them sa relationship nila, no? Si Krishna in her 20s, marami pa siyang dapat pagdaanan, no? Compared to Pugong Biyahero, nandun na siya nandun na, no? Nakita na niya kung anong meron siya. Let's say, he has found his life purpose. Nandun na siya. It's not in the same level ang ilahang interest as well as ang maturity nila. Hindi magkapareho, hindi mag-match. Si Krishna ang dami pang dapat to discover. Si Pugong Biyahero ay we will say it that he is almost there in the peak, no? Maraming nagbash, marami talaga ang nabasa ko na kung hindi dahil kay Pugong Biyahero ay wala ka diyan, Krishna. Nasa bukid ka lang at nag-uuling. Sakit naman 'yan. Napakasakit 'yan, no? Bakit naman isumbat kay Krishna ang mga 'yan? In the first place, si Pugong Biyahero, he is the chosen messenger of our divine. He has given all the provisions, all the support, all the resources para makapagtulong sa kahit sinong nangangailangan. Huwag ninyong bigyan ng sense of self-entitlement ang mga ganyan kasi inutusan lang si Pugong Biyahero para tulungan si Krishna and nothing more, no? Yung pagtulong
ay galing yan sa divine. Hindi galing kay Pugong Biyahero. Si Pugong Biyahero has received lots of help from our divine. Okay? Yung pagsuporta, yung mga kaibigan, yung mga resources, provision, pagkain, and everything, financial abundance, nasa kay Pugong Biyahero. No? Binigay yan ng ating divine para si Pugong Biyahero ay makapagtulong sa iba. So, wag bigyan ng self-entitlement ang mga iyan kasi hindi yan sa inyo. From the divine yan. Okay? So, wag sasabihin na kung hindi galing kay Pugong Biyahero, ay wala si Krishna. Okay? So, ganun lang. So, instrumento si Pugong Biyahero para matulungan. Dapat yan ang nasa isa sa isip. Okay? So, please stop the bashing. Hindi maganda yan. It's either for Pugong Biyahero and Krishna. So, lalong pinapagulo ang team nila. We are hoping for the best of Pugong Biyahero na sana marami siyang fans, marami kaming nag-aantabay sa kanya. What is this? His charity vlog. Ipagpatuloy mo yan. Patuloy na patuloy. At siguro i-minimize yung mga private happenings ninyo para hindi magkagulo ang fans. Purely charity vlogging lang siguro. That's all I can say. Thank you so much.